Edward bit his lips and said, "Nakita kita kanina na nakasilip sa kwarto ng mommy mo, Angela. You saw us having sex. Now I want you to say that it's true, Angela." Pinagpawisan ng malamig si Angela matapos na marinig yon na sinabi sa kanya ni Edward na nakita siya nito na nakasilip sa kwarto ng mommy niya habang nagsisex sila. Napamura siyang muli sa isip niya. Hindi kaagad siya nakapagsalita matapos yon. Nagpaulit-ulit sa isipan niya ang sinabing yon ni Edward sa kanya. She couldn't believe it that he would say it to her. Hindi lang siya pinagpapawisan ng malamig kundi nanlambot ang mga tuhod niya. Bumilis pa nga ng bumilis ang pagtibok ng puso niya. Natahimik ka yata, Angela. Ba't ka ba natahimik, ha? You have to speak. Akala ko pa naman ay, hindi na natapos ni Edward ang kanyang sasabihin nang magsalita na nga si Angela. Kahit siya ay nahihiya at kinakabahan dahil sa narinig niyang sinabing iyon ni Edward sa kanya, ay nagawa pa rin niyang magsalita. Akala mo ay ano, ha? Tanungan niya kay Edward. Nakatitig siya sa mga mata nito. Akala ko ay sasagutin mo ng buong katotohanan ang lahat ng to, sabi ni Edward sa kanya. Ha? Bakit naman kita sasagutin na wala ka pa naman na tanong, di ba? Pabarang tugon ni Angela kay Edward. Edward shook his head and said, you're right. Wala pa naman nga pero I'm going to ask you something, Dee. Angela rolled her eyes again. Ano? You have to tell me the truth that you're the one I saw watching us having sex. Ikaw ba iyon na nakita ko kanina? Nakasilip ka, Angela. Akala mo ba ay hindi kita nakita, ha? Nakita kita at hindi ka makakapagsinungaling sa akin, okay? Ngayon, ang gusto ko ay sabihin mo sa akin na ikaw nga iyon. You tell me that you saw us having sex, sabi nga ni Edward kay Angela. Tinanong niya ito kung ito nga ang nakita niya na nakasilip sa kanila habang nagsisex sila ng mommy nito. Hindi na naman nakapagsalita si Angela matapos niyang marinig ang sinabing iyon sa kanya ni Edward. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya na siya nga iyon. Naalala niya na nangako siya kay Edward na sasabihin niya ang totoo dito kung sakaling may kailangan itong marinig mula sa kanya. Minuto muna ang lumipas bago siya sumagot kay Edward. Sasabihin na niya ang totoo dito. Wala naman na siyang kawala pa dahil nakita pala siya nito na nakasilip habang nagsisex sila ng mommy nito. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya bago nagsalita kay Edward. Ano na naman kung nakita ko kayo ng mommy ko na nagsisex, ha? Sagot nga niya kay Edward. Kinakabahan si Angela sa susunod na sasabihin ni Edward sa kanya. Sa sinasabi mo na yan ay inaamin mo na ikaw ngayon at wala nang iba pa, untag ni Edward sa kanya. She slowly nods her head and said, hindi ba obvious, ha? Na, ako ang nakta mo at wala nang iba pa. Masaya ka na ba? Umamin na ako sa'yo na ako nga yun. Nakita ko kayo ng mommy ko na nag-sex. I never knew na makikita mo ako. Edward shook his head and said, very good. Inamin mo rin ang toto-zero sa akin. So you did it intentionally, huh? Umawang ang mga labi ni Angela sa naging sagot ni Edward sa kanya. Of course not. Didn't do it intentionally. How dare you to say that, Edward, she said, irritably. Talaga ba? Bakit nakasilip ka sa kwarto ng mommy mo kanina? Hindi mo ba intensyon na silipin kami sa ginagawa namin, ha? Tanong ni Edward sa kanya na natatawa. Sinamaan ng tingin ni Angela si Edward sa sinabing iyon nito. Mahiya ka naman sa sinasabi mo. Hindi ko intensyon na silipin ko kayo kung anuman ang ginagawa nyo, okay? Nagkataon lang na bukas ang pinto ng kwarto ng mommy ko, kaya iyon ang nakita ko ng silipin ko. Didn't do it intentionally, Edward, paliwanag ni Angela kay Edward. Hindi nga lang niya sinabi dito na mismong narinig niya ang mga ungol nila mula sa labas ng kwarto ng mommy niya, kaya na-curious siya na tingnan ang loob ng kwarto ng mommy niya. Baka kasi ay kung ano pa ang isipin ni Edward. Ang importante ay sinabi niya na siya nga yon at sinabi niya ang dahilan kung bakit niya nakita yon ay dahil sa bukas ang pinto ng kwarto ng mommy niya. Maniwala ka man o sa hindi ay nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Hindi ko intensyon yon, diyan ka nagkakamali sa iniisip mo, Edward. Bahala ka na nga kung ano ng paniniwalaan mo. Basta ako ay nagsasabi ng totoo sa'yo, sabi pa ni Angela kay Edward. Tumango-tango si Edward pagkasabi niya. Nakita mo nga kami na nagsisex ng mommy mo, so yun ba ang dahilan kung bakit ka umiiwas sa akin?
Nakangusong tanong ni Edward sa kanya. Of course not. Hindi ako umiiwas sa'yo, Edward. Tandaan mo yan. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako umiiwas, okay? You have to believe me because this is the truth. Ayaw lang talaga kitang pansinin kaya hindi kita binati o kinakausap dahil ayaw ko. Hindi yon ang rason, komento ni Angela sa kanya. Talaga ba? Hindi kumbinsidong tanong pa ni Edward kay Angela. Bakit ayaw mo na pansinin ako, ha? May nagawa ba akong mali sa'yo? Ang pagkakaalam ko ay wala naman akong nagawang mali sa'yo, Medyo nagtataka si Edward sa sinasabing iyon ni Angela sa kanya. Naguguluhan siya ng kaunti sa sinasabi nito. Wala ako sa mood. Tanging ang mommy ko lang ang gusto ko nakausapin o pansinin. Leon ang dahilan at wala nang iba pa. It doesn't mean na boyfriend ka ng mommy ko ay kailangan napapansinin na kita palagi. Hindi yon ganoon, Edward. Boyfriend ka lang naman niya, Anak pa rin niya ako kaya huwag ka masyadong. He cut her off. I know that, Angela. Boyfriend lang naman ako ng mommy mo at anak ka pa rin niya. Kahit ano nang gawin ay mas matimbang ka kaysa sa Alkin, ngunit nagtataka lang naman ako kung bakit ganoon ka sa akin kanina, Iyon ang napapansin ko sa iyo. Pakiramdam ko ay hangin lang ako na hindi mo ako nakikita. Na-awkward ako sa inyo kaninang dalawa ng mommy mo kaya ang ginawa ko ay hindi na lang ako nagsalita pa. Nanahimik na lang ako, Angela. Baka kasi mapahiya pa ako kapag nagsalita ako kanina, lalo na sa'yo kung hindi mo naman ako pansinin, nakangusong sagot ni Edward sa kanya. Walang naging salita si Angela pagkasabi ni Edward. Tumahimik siya. Tumahimik rin si Edward. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita si Angela sa harap ni Edward. Nasabi mo na siguro ang kailangan mo na sabihin o iparating sa akin. Nasabi ko na rin sa iyo ang kailangan mong marinig mula sa akin na katotohanan. Ginawa ko lang naman ang pangako ko sa iyo na sabihin ang katotohanan dahil yon ang pangako ko. Narinig mo ang mga sinabi ko at narinig ko rin ang sinabi mo. Malinaw na siguro sa atin ang lahat. Pwede ka na sigurong bumalik sa kwarto ng mommy ko dahil baka may gagawin pa kayo. Huwag kang mag-aala dahil hindi ko ipagkakalat ang mga nakita ko sa inyo ng mommy. Sa akin lang naman yon pero bahala ka na kung ano, ha? Nagkatitigan ang dalawa. Bahala ka na kung sasabihin mo iyon kay mommy na nakita ko kayong nagsisex kanina. Mahinang usal ni Angela kay Edward na mabilis naman na tumugon sa kanya. No, hindi ko sasabihin iyon sa kanya. Talaga ba? Hindi mo sasabihin iyon, paniniguradong tanong ni Angela kay Edward. Tumango ito sa kanya at nagsalita. Hindi ko sasabihin yon sa kanya, no. Nakakahiya na malaman niya iyon at baka mag-isip pa siya ng hindi maganda sa'yo. I have to keep this as a secret between the two of us. Angela nodded slowly and said, okay. Next time ay isasara niyo na ang pinto ng kwarto para walang makakita sa ginagawa niyo. Nawala na ang kaba at hiya na nararamdaman ni Angela kanina matapos niyang marinig kay Edward na nakita siya nito na nakasilip sa kwarto ng mommy niya habang may ginagawa silang hindi pwedeng makita na kahit sino paman. Naging normal na lang ang pag-uusap nila tungkol sa bagay na yon. Tumango si Edward pagkasabi ni Angela na next time ay isara na nila ang pinto ng kwarto para walang makakita sa kanilang iba. Akala ni Angela ay aalis na si Edward ngunit hindi pa pala. Hindi ka pa ba aalis? I mean, babalik sa kwarto ng mommy ko baka kasi may gawin pa kayo. Tanong ni Angela kay Edward na mabilis naman na nagsalita sa kanya. Wala naman na kaming gagawin pa ng mommy mo. Hindi naman na namin gagawin ang nakita mo kanina. Sagot nito sa kanya na ang tinutukoy ang tungkol sa nakita niya na pagsisex nila ng mommy niya. Napangiwi si Angela sa sinabing iyon ni Edward. Alam niya kung ano nang tinutukoy nito sa kanyang harapan. Alam ko kung ano ang tinutukoy mo sa harapan ko, Edward. Wala akong pakialam kung gawin pa niyo iyon. Ang masasabi ko lang talaga ulit ay isarado niyo ng maigi ang pinto para walang makakita sa inyong iba. Naiintindihan mo ba ako sa sinasabi ko sa iyo, ha? Seryosong tugon ni Angela kay Edward na ginawaran naman kaagad siya ng pagtango. Understand you, Angela. I think wala naman sigurong masama sa ginawa namin na iyon ng mommy mo. Magkasintahan naman kami, di ba? Sagot sa kanya ni Edward. Wala naman nga. Ginusto niyo na gawin yon, di ba? Tama ka naman sa sinabi mo.
Magkasintahan naman kayong dalawa. Kahit araw-araw pa kayong mag-sex ng mommy ko, ay hindi naman na siya mabubuntis pa. Alam mo yon kasi hindi na siya kagaya ko na pwede pa na magbuntis. Matanda na ang mommy ko, sagot pa ni Angela kay Edward. Aware naman ako na hindi na nga magbubuntis ang mommy mo, sabi ni Edward sa kanya. Alam ko man ang pagitan ng mga edad namin eh. Gusto lang kita na tanungin. Ano iyon? Ano nang itatanong mo sa akin, Angela? Tanong ni Edward sa kanya. Angela sighed deeply before she speaks to him. Una pa lang ay alam mo na may edad na ang mommy ko. In short, matanda na siya, di ba? Bata ka pa sa kanya. Marami ka pang gustong marating o makuha. May mga bagay rin na hindi na kayang ibigay sa iyo ng mommy ko, kagaya ng pagkakaroon ng anak. Hindi kaya iwan mo siya pagdating ng mga araw na magsawa ka na sa kanya at gusto mo na magkaroon ng pamilya at anak. Huwag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko sa iyo dahil posibleng ganoon ang mangyari. Sinasabi ko lang naman sa iyo to para marinig ko kung ano ang maisasagot mo sa akin tungkol sa bagay na yon. Iiwan mo ba siya? Seryosong tugon ni Angela kay Edward na nagpakawala muna ng malalim na buntong, hininga bago sumagot sa kanya. Angela, mahal ko rin naman ang mommy mo. At hindi pa naman kami kasal na dalawa, so hindi ko masasabi na magtatagal ang relasyon naming dalawa. Magkasintahan pa lang naman kami at ang sinabi mo sa akin ay ibang bagay na yon. Kung magtatagal kami ng mommy mo ay mabuti at kung hindi naman ay wala tayong magagawa. Aaminin ko sa iyo na gusto ko rin na magkaroon ng sariling pamilya at anak. Sino ba ang ayaw ng ganoon? Lahat naman siguro, di ba? Alam ko naman na ang mommy mo ay hindi na talaga magbubuntis pa at imposibleng mangyari yon, pero kapag mahal mo naman ang isang tao, kahit hindi na nito maibigay sa iyo ang gusto mong mangyari ay mananatili ka pa rin sa kanya. Hindi mo siya iiwan, Angela. Naiintindihan mo siguro ang sinasabi ko sa iyo ngayon, paliwanag ni Edward sa kanya. Umihip ng malamig na hangin si Angela. Sa sinabi mong yon ay hindi mo iiwan ang mommy ko kahit hindi na niya kayang ibigay yon na nais mo dahil sa mahal mo siya. Ganoon ba ang pinupunto mo sa sinabi mong yon sa akin, Edward? Malumanay na pagkakasabi ni Angela kay Edward na dahan-dahan naman na tumango sa harap niya. Hindi ko iiwan ang mommy mo kahit ganoon. We don't know what will happen to us the next day. And we don't know yet if until the end ay kami pa rin, pero alam ko na yon ang gusto mong marinig sa akin, kaya sinasabi ko yon sa'yo, sagot ni Edward sa kanya. Nararamdaman naman ni Angela ang sinseridad sa pananalita ni Edward, kaya nakakasigurado siyang hindi iiwan nito ang mommy niya. Kahit ganoon ang narinig niya na sinabi sa kanya ni Edward ay hindi niya maramdaman na matuwa o maging masaya. Kung iba siguro na makakarinig sa sinabi nito sa kanya ay matutuwa dahil walang plano na iwan ni Edward ang mommy niya kahit hindi na nga nito maibigay ang nais niya na magkaroon ng sariling anak. Bakit wala man lang siya maramdaman na kahit kaunting tuwa? Ang tanging nararamdaman niya ay hindi niya maintindihan kung inis o insecure sa kanilang dalawa, lalo na sa mommy niya na boyfriend nito si Edward. Tumango-tango si Angela matapos yon at saka nagsalita. Ngayon ay siguraduhin mo lang talaga na hindi mo iwan ang mommy ko, Edward. Huwag mo siyang lolokohin lalo na ngayon na dito ka natitira sa bahay namin. Edward nodded immediately. Of course not. Next week pa ako titira dito sa bahay niyo, Angela. Leon ang gusto ng mommy mo kaya sumusunod lang ako. Ayaw ko naman na magalit siya sa akin kaya sumunod na lang ako. Masunurin akong boyfriend, sagot ni Edward sa kanya. Ginusto mo rin naman siguro yon, nakangiwing usal ni Angela kay Edward nang umiti sa kanya ng napakalapad ng ngiti. Of course, yes. Ginusto ko naman yon na dito na tumira sa bahay niyo. Hindi para nakatipid ako o ano pa kundi para makasama ko ang babaeng mahal ko, nakangising tugon ni Edward sa kanya na kinindatan pa siya. Muling bumilis ang pagtibok ng puso ni Angela matapos ang pagkindat sa kanya ni Edward. She could see his beautiful smile na para bang tinutunaw siya. She didn't speak first. Natahimik lang siya. Masaya ka ba na dito na ako titira sa bahay niyo? Tanong ni Edward sa kanya after a few minutes. Angela sighed first again before she speaks to him. Do I need to answer the question, huh? Is it important to answer your question? Mataray na pagkakatanong ni Angela kay Edward. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Hindi rin kasi niya alam ang kanyang nararamdaman.
Halo-halo, hindi niya ma-determine kung masaya, malungkot o excited. Hindi naman niya pwedeng sabihin na masaya, malungkot, o ano pa ang nararamdaman niya dahil maguguluhan lang si Edward kapag yon ang sinagot niya dito. Ang gusto niyang isagot ay isa lang, halimbawa ay masaya, ngunit hindi lang naman masaya ang nararamdaman niya. Masaya siya pero nandoon pa rin ang lungkot, inis, galit, excitement at pagka-insecure. Naghahalo-halo ang nararamdaman niya dahil sa sitwasyon na para sa kanya ay iba ang gusto niyang mangyari. Yes, you have to answer it, hindi pwedeng hindi, Angela. Don't be selfish, answer it please, Edward told her. Hindi ko alam. Basta hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Huwag mo nang alamin pa. Hindi naman yon importante pa, sagot ni Angela sa kanya na ipinagtaka na naman niya. Nagtataka na naman tuloy si Edward kung bakit hindi nito alam ang isasagot. Napakasimpleng sagutin lang naman. It's either masaya siya o hindi sa pagtira niya sa bahay nga nila. Napakamot tuloy siya sa kanyang ulo. Ang ginawa niya ay hindi na lang siya nagtanong pa o nagsalita tungkol doon. Wala naman siyang mapapala pa dahil nagsalita na si Angela na hindi niya alam ang isasagot niya, which is weird for him. Muling humirit si Edward kay Angela na tulungan ito sa ginagawa niya. Sa inis niya dahil sa walang sawang pamimilit nito na tumulong sa kanya ay pumayag na lang siya kahit ayaw niya. Upang matigil na ito ay pumayag na lang siya. Natigil na nga si Edward sa pamimilit sa kanya. Tinulungan na lang siya nito. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan na pinagkainan nila ay nakikipag-usap si Edward sa kanya ng kung ano-ano. Sumasagot naman siya kahit medyo naiinis siya. Kahit medyo naiinis siya ay natutuwa naman siya habang kausap si Edward. Katabi niya ito. She could smell his perfume. Napakabango nga ng perfume niya. Hindi yon masakit sa ilong kapag inaamoy. Nakaamoy na siya ng ganoon na pabango before, but she couldn't remember when and where was that. Matapos ang lahat ng ginagawa nila ay umalis na sila sa kusina. Pinatay na ni Angela ang ilaw doon. Bumalik ka na sa kwarto ng mommy ko, sabi ni Angela kay Edward habang naglalakad sila patungo sa may sala. Napakunot noo tuloy si Edward dahil sa sinabing NIO ni Angela sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagtatabuyan na siya nito. Tumigil silang dalawa sa paglalakad. Humarap sila sa isa't isa at saka nagsalita si Edward sa dalaga na si Angela seryoso rin na nakatingin sa kanya. Pinapabalik mo na naman ba ako sa kwarto ng mommy mo, ha? Ayaw mo na bang makausap man lang ako ngayon? Nakangusong tanong ni Edward kay Angela. Diretsong sagot niya kay Edward. Pinapabalik na kita doon. Tataas na rin ako para pumunta sa kwarto ko, no? Papatayin ko na lang ang ilaw dito sa may sala at pagkatapos ay pupunta na ako sa kwarto ko. Kaya tumaas ka na doon sa kwarto ng mommy ko. Matutulog ka na ba, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. Matutulog na ako dahil gabi na. Ano pa ba ang ibang ginagawa kapag gabi? Matutulog na, di ba? Matulog ka na dahil gabi na. Tapos na rin naman tayo kumain ng dinner, sagot ni Angela sa kanya. Hindi pa ako inaantok, Hindi pa ako inaantok, okay? Kung hindi ka pa inaantok ay baka pwedeng usap muna tayong dalawa. Ang aga pa kasing matulog, tugon ni Edward sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Pupunta na ako sa kwarto ko pagkatapos ko napatayin ang mga ilaw dito sa may sala. Sorry na lang talaga. Kung gusto mo na makipag-usap ay sa mommy ko na lang. Kasintahan mo siya, di ba? Dapat doon ka sa kanya nakikipag-usap at hindi sa akin. Baka kapag nakita tayo niya na nag-uusap ay magselos o magalit siya sa atin. Bumalik ka na lang sa kwarto ng mommy ko. Sa kanya ka na lang makipag-usap. Maliwanag ba ang sinabi ko sa iyo, ha? Uwi ka naman siguro bukas, sabi pa ni Angela sa kanya. Uwi naman nga ako bukas kaya nga gusto ko na makipag-usap sa iyo, Hindi naman magsiselos o magagalit sa atin ang mommy mo dahil maiintindihan naman niya kung bakit magkausap tayo, Malawak naman ang pang-intindi ng mommy mo. Sa edad pa ba niya na yan ay kailangan pa na ganoon ang maramdaman niya, komento ni Edward sa sinabing iyon niya. Angela slowly sighed and said, kahit na, hindi naman natin kailangan na palaging mag-usap kapag nandito ka lalo na kung dito ka na nga nakatira. Bakit naman? Tanong pa ni Edward sa kanya. Basta, may relasyon kayo ng mommy ko at dapat sa kanya ka lang nakatuon ng pansin palagi lalo na kapag nandito ka.
Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo, ha? Ayaw ko na ano. Ayaw mo na ano, ha? Tanong ni Edward sa kanya na kinunutan niya ng kanyang noo. Ayaw ko na magkaroon ng issue between us. Para iwas sa anuman na issue ay ngayon pa lang ay sinasabihan na kita ng hindi mo pwedeng gawin, lalo na sa iisang bubong na tayo. Naunawaan mo naman siguro ang pinupunto ko sa sinasabi ko sa iyo ngayon, Edward, paliwanag ni Angela kay Edward. Edward gave her a quick nod and said, naunawaan naman kita sa sinasabi mo sa akin, Angela. Sasabihan ko lang sa iyo na wala naman masama kung makikipag-usap ako sa iyo o mag-uusap tayong dalawa dahil wala naman tayong ginagawang masama. Walang masama doon. Hindi nangangahulugan na nag-uusap tayo ay may ibang dahilan na. Walang issue na lalabas mula sa atin dahil wala naman talaga. Ang mga taong marurumi lang naman ang utak ang nag-iisip ng mga ganyan, kaya wala kang kailangan na ikatakot o ano pa. Huwag kang matakot na makipag-usap sa akin. We can be friends, Angela, seryosong sagot ni Edward kay Angela. Edward has a point. Wala namang masama kung mag-uusap nga silang dalawa palagi. Walang ibang kahulugan yon at tanging ang mga taong marurumi lang naman ang utak ang nag-iisip ng mga bagay na hindi maganda. Natahimik si Angela pagkasabi ni Edward. Makaraan ng ilang minuto ay nagsalita siya. Bumuntong hininga muna siya, yun na nga eh. Wala namang masama doon pero pwede naman tayong mag-usap pero hindi yung palagi. I want you to focus your attention with every mom dahil ayaw ko na may masabi siya ng kung ano. Kahit sabihin nga natin na walang problema yon sa kanya, ngunit hindi naman natin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Upang sigurado tayong dalawa na hindi siya mag-iisip ng kung ano tungkol sa atin, ay mas mabuting iwasan natin na mag-usap palagi, lalo na kung tayong dalawa lang naman, paliwanag pa ni Angela kay Edward na napangiwi pagkasabi niya. Isa-isa na ngang pinatay ni Angela ang ilaw sa baba. Naghihintay pa rin sa kanya si Edward sa may ragdanan. Hinintay mo pa talaga ako, no, sabi niya kay Edward pagkalapit niya dito. Natatakot ka bang pumunta mag-isa sa kwarto ng mommy ko? Maliwanag naman doon sa taas, eh. Edward cleared his throat before he speaks to her. Hindi naman ako natatakot, eh. Gusto ko lang nahintayin ka di. Dahan-dahan na sagot niya ni Edward sa kanya. Inapunan ito ni Angela ng isang nagtatakang tingin. Ha? Bakit mo naman ako gustong hintayin, ha? Tanong ni Angela kay Edward. May kailangan ka pa bang sabihin o pag-usapan natin, ha? Wala naman na, Angela. Gusto ko lang nahintayin ka para sabay na tayong dalawa na umakyat sa taas. Ayaw ko kasi na iwan kang mag-isa dito, eh, dahilan na sagot ni Edward kay Angela. Talaga lang ba, ha? Edward nodded immediately. Ayaw ko naman na iwan ka dito na mag-isa, kaya gusto ko na hintayin ka para sabay na nga tayong tumaas sa taas, sagot pa ni Edward sa kanya ng kanyang dahilan kung bakit hinintay pa niya si Angela. Napabuntong hininga tuloy si Angela, matapos niyang sabihin ang mga paliwanag niyang iyon. Wala naman sa aking mangyayaring masama kahit hindi mo na ako hinintay pa. Nandito naman ako sa loob ng bahay namin at saka hindi naman ako takot na mag-isa dito sa baba kahit nga ngayon na nakapatay na ang mga ilaw, sagot naman ni Angela kay Edward. Talaga ba? Hindi ako natatakot dito, no. Madalas na ako nga ang naiiwan dito sa bahay na nandito pa sa baba kapag gabi eh. Ako ang nagpapatay ng mga ilaw dito sa bahay kapag gabi. Hindi ko takot sa multo, no. Baka ikaw ang takot sa multo, hindi ako, paliwanag ni Angela kay Edward na napangiwi. Of course not. Hindi ako takot sa multo, no. Kalalaki kong tao tapos takot ko sa multo. Hindi, no. Hindi ako takot sa multo. Tandaan mo yan, Angela. Ikaw ang takot sa multo at hindi ako. Denny ka pa dyan pero ikaw lang naman ang takot sa multo. Tigilan mo ako dyan. Tingnan mo, may gumagalaw dyan sa may couch, sabi ni Edward sa kanya na may kasamang pang-aasar. Nakaturo ang kanyang hintuturo sa may couch. Tumingin naman si Angela kung may gumagalaw doon ngunit wala naman. Naisip niya na ginagago o pinangtitripan lang siya ni Edward, kaya naman ay pagkaharap muli niya dito ay tinapunan niya ito ng masamang tingin at sa kanya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita sa harapan nito. Wala namang gumagalaw, di ba? Tinatakot mo ba ako, ha?
Alam ko na pinangtitripan o ginagago mo lang ako, kaya tumigil ka dyan dahil baka ikaw ang matakot dyan eh. Hindi ako takot, no, singhal ni Angela kay Edward. Hindi kita ginagago o pinangtitripan. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. May third eye ako, Angela. Nakikita ko sila sa nakatingin malapit sa'yo. Hindi ako nagbibiro, no. Totoo ang sinasabi ko sa'yo na may gumagalaw kanina dyan sa may couch. Madilim na, di ba? May nakita akong kamay na gumagalaw. May dugo ang kamay niya, sabi pa ni Edward sa kanya na gawa-gawa lang niya. Tini, test lang niya si Angela kung matatakot talaga ito. Malaking kalokohan ang sinasabi mo na iyan, Edward. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Gusto mo lumapit pa nga ako dyan sa may couch na tinuro mo, tugon pa ni Angela kay Edward. Lumapit nga si Angela sa may couch na itinuro ni Edward sa kanya na may nakita raw itong gumagalaw para ipakita na hindi talaga siya natatakot kahit madilim na doon. May flashlight naman iya sa cellphone niya at yon ang gamit niya. Wala namang gumagalaw dito. Niloloko mo lang ako, Edward. Hindi ako natatakot, no. Pero, hindi natapos ni Angela ang sasabihin niya dahil biglang nanlaki ang mga mata niya nang mapatingin siya sa may likuran ni Edward. Napamura pa nga siya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Edward sa kanya habang nakakunot ang noo nito na nakatingin sa kanya. Linakihan pa ni Angela ang kanyang mga mata at nagkunwari na natatakot. Napamura pa muli siya. Dahan-dahan niya na itinaas ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ang parteng nasa likuran ni Edward. Bakit may tinuturo ka, ha? Nakaawang ang mga labi na tanong ni Edward sa kanya. Oh, if my goodness. Ano yang nakikita ko, nanginginig sa takot na sabi ni Angela. Nagkukunwari lang ito na natatakot. Tinatakot niya si Edward. Ace ha? Ano nang nakikita mo? Tanong naman ni Edward sa kanya. Sa likod mo, T. Ha? Ano sa likod ko, ha? Natatarantang tanong pa ni Edward sa kanya. Natatakot na nga ito sa mga sinasabi niya. May ideya na siya kung ano ang tinutukoy ni Angela sa kanya. Pinipigilan lang ni Angela di matawa sa ginagawa niya upang mapaniwala niya si Edward na may multo sa likuran nito. Oh, shit! May babaeng nakaputi sa likuran mo. Ayaw ko nang tingnan pa. Ayaw ko na. Duguan ang basag niyang mukha, pasigaw na tugon ni Angela sa kanya. Huwag kang lilingon kung ayaw mong makita ang kapangitan niya. Ano? Stangina. Ayaw ko, sigaw ni Edward. May dumaan na daga sa may paanan niya, kaya napasigaw siya at napatalon. Ah! Fuck! Sigaw nga niya sa takot at napatakbo siya sa kinaroroonan ni Angela at niyakap niya ito mula sa likuran nito. Sinubsob nito ang buong mukha sa may batok niya. Takot na takot nga si Edward. Matapos yon ay tumawa ng malakas si Angela. Nanginginig ang buong katawan ni Edward sa takot. Ramdam niya ang init ng katawan nito sa likuran niya. Napasinghap siya nang lumapat sa may pang-upo niya ang umbok nito sa harapan. Alam niya kung ano iyon. Nakikiliti siya sa hininga nito na tumatama sa may tainga at lig niya. Napamura siya sa isip niya. Bumilis muli ang tibok ng puso ni Angela habang nasa ganoong posisyon silang dalawa ni Edward. Nasaan ang multo? May multo ba? Ba't ka tumatawa, ha? Sunod-sunod na tanong ni Edward sa kanya. Dahan-dahan na itong kumakalas mula sa pagkakayakap nito sa kanya. Nararamdaman pa rin ni Angela ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Dahil sa natatawa siya sa ginawa niyang iyon ay tumawa muli siya sa harap ni Edward. Ngayon ay tatanungin niya ito kung sino ang takot sa kanilang dalawa. Siya ba o si Edward? Padeni-deni pa ito kanina na hindi raw ito natatakot pero kulang na lang ay umihi sa kanyang suot na pants sa takot. Nakaawang ang mga labi ni Edward habang naghihintay sa isasagot sa kanya ng dalaga. Walang multo, di. Sabi niya na nagpipigil muli ng kanyang tawa. Tumatawa siya ngunit tumigil na siya ilang minuto lang ang nakalilipas ngunit ngayon ay natatawa na naman siya kaya pinipigilan niya. Ano? Paano naging wala ha? Di ba sabi mo ay may multo kanina na nasa likuran ko? Isang babaeng nakaput na duguan ang basag na mukha. Nasaan na yon? At saka bakit ka natatawa, ha? Nakakunot ang noo na tanong ni Edward kay Angela. Wala naman talagang multo. Tinatakot lang naman kita, Edward.
Hindi yon totoo na sinasabi ko sa'yo kanina. Natatawa ako dahil sa natatakot ka pala sa multo. Akala ko pa naman ay hindi ka natatakot kasi yon ang sabi mo sa akin, di ba? Huwag mong ideni na hindi mo yon sinabi sa akin, sagot ni Angela sa kanya. Matapos sabihin ito yon ay hindi na nga niya napigilan ang sarili, kaya napatawa muli siya sa harap ni Edward na masamang nakatingin sa kanya. Napamura si Edward at tangina naman, Angela. Akala ko pa naman ay totoo ang sinasabi mo na may multo ngunit hindi naman pala. Ang sama mo naman, Angela. Tinakot mo ako. Grabe ka. Tinawanan pang muli ni Angela si Edward pagkatapos nitong magsalita sa kanya kung saan ay nagrereklamo ito dahil sa pananakot niya dito. Tinatakot mo rin ako kanina, di ba? Kaya ang ginawa ko ay tinakot rin kita. Parehas na tayong nagtatakutan na dalawa. Ang pagkakaiba lang talaga ay natakot ka samantalang ako ay hindi natakot. In short, hindi talaga ako natatakot kaya hindi umobra ang ginawa mong pananakot pero yung sa akin ay umobra talaga dahil natakot ka nga. Matatakutin ka pala. Akala ko pa naman sa iyo ay hindi ka natatakot kasi sabi mo sa akin kanina ay hindi ka natatakot. Hindi naman pala toto zero ang sinasabi mong iyon sa akin, Edward. Kalalaki mong tao tapos matatakutin ka pala. Nagsinungaling ka pa sa akin, sabi pa ni Angela sa kanya. Hindi naman siya nito iniinis, sinasabi lang naman niya ang totoo. Lalo pang sumama ang tingin ni Edward sa kanya matapos yon. Edward bit his lips and sighed heavily. Hindi ako matatakutin, Angela. Nagkakamali ka sa inaakala mo. Hindi nangangahulugan na natakot mo ako ngayon ay matatakutin na ako. Natakot mo lang ako dahil untag niya kay Edward. Nagkatitigan silang dalawa. Her heart is still beating so fast. Edward brought his face closer to her and kissed her lips so that she couldn't speak again. Nanlaki na lang ng bigla ang mga mata ni Angela nang maramdaman niya ang malambot na labi ni Edward na dumampi sa mga labi niya. Nagwala na ng tuluyan ang puso niya na parabang kakawala na to sa kanya. Hindi mawala-wala sa isipan ni Angela ang paghalik ni Edward sa kanya. She wasn't expecting that he would kiss her lips a while ago. Matapos na halikan siya sa labi ni Edward ay humingi ito ng sorry sa kanya. Tumalikod na ito sa kanya at dahan-dahan na naglakad pataas sa hagdan. Napaawang ang mga labi ni Angela matapos yon. She couldn't speak after that. Hindi niya tinanong si Edward kung bakit bigla siyang hinalikan sa labi nito. Nahihiya siya dito dahil sa ginawang yon nito sa kanya. Si Edward dapat ang mahiya sa kanya dahil sa ginawang paghalik nito sa kanya, ngunit siya ang nakakaramdam ng hiya. Bakit ba ganoon na nahihiya siya matapos yon? Hindi naman dapat. Dapat nga ay mainis siya sa paghalik nito sa kanya, ngunit hindi siya makaramdam ng kaunting inis. Sumunod na lang siya sa paglalakad patungo sa taas. Nagpaalam naman si Edward sa kanya na papasok na siya sa loob ng kwarto ng mommy niya. Tumango lang si Angela sa kanya at hindi na nagsalita pa. Natahimik na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa loob ng kwarto niya. Kasalukuyan na nakahiga na si Angela sa kanyang malambot na kama, ngunit hindi pa rin talaga maalis sa isipan niya yon. Nararamdaman pa niya ang malambot na labi ni Edward na kanina pa dumampi sa kanya. Mabuti naman ay kahit yon ang nasa isip niya na hindi mawala-wala ay nakatulog siya. Akala niya ay hindi siya nakakatulog dahil doon. Maaga naman siyang nagising kinabukasan at kung ano ang nangyari kagabi ay yon kaagad ang pumasok sa kanyang isipan, lalo na ang paghalik ni Edward sa kanya na hindi niya inaasahan na gagawin ito sa kanya. Habang kumakain sila ng breakfast ay tahimik lang silang dalawa. Hindi sila nag-uusap. Nagtitinginan lang silang dalawa. Hindi naman sa kanya naiilang si Edward. Tanging ang mommy lang niya ang nagsasalita sa kanila. Nagsasalita naman sila kung sila ang tinatanong, ngunit kung silang dalawa na mag-usap ay hindi nila ginagawa. Nahihiya tuloy si Angela sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ng breakfast, ay naunang umalis sa bahay nila si Edward. Naiwan doon silang dalawa ng mommy niya. Papasok rin naman sila sa kani-kanilang mga trabaho. Dala na ba ni Edward ang ibang mga gamit niya dito sa bahay? Tanong ni Angela sa mommy niya. Dina shook her head and said, dala na niya yung ibang gamit niya dito sa bahay natin. Next week pa naman siya lilipat dito, Baka bukas na gabi ay dalhin pa niya ang ibang gamit niya.
Hindi naman gaanong karami ang mga gamit niya sa apartment niya, eh. Mariing tumango naman si Angela sa mommy niya pagkasagot nito sa kanya. Ano po? Pupunta na naman siya bukas na gabi dito sa atin, tanong ni Angela sa kanya. Pupunta siya dito bukas na gabi para dalhin pa yung ibang gamit niya, Angela. May masama ba na pumunta siya dito sa atin bukas na gabi, ha? Sagot nga ng mommy niya sa kanya. She sighed first and then speaks to her mom, wala naman pong masama doon. I just want to make things clear. Yun lang ang tanging naisagot ni Angela sa mommy niya. Mabuti ay hindi naman ito sa kanya masyadong nagtaka pa sa naging katanungan nga niyang iyon dito kaya ay tumango naman ito pagkasabi niya. Ah, ganoon ba? Untag pa nito sa kanya. Angela nodded and said, Opo. Yun lang naman po, eh. Angela, dapat ay masanay ka na dahil simula next week at dito na siya titira sa atin. Araw-araw na natin siyang makakasama dahil dito na siya titira sa atin, sabi pa ng mommy niya sa kanya. Muling tumango si Angela pagkasabi ng mommy niya sa kanya. Wala na siyang sinabi pa ng kung ano sa mommy niya. Ayaw naman na niya na humaba pa ang usapan nilang dalawa tungkol sa bagay na iyon dahil nalaman na niya ang sagot ng mommy niya sa tanong niya dito. Nauna siyang umalis at sumunod naman sa kanya ang mommy niya. At habang nasa biyahe siya patungo sa opisina ng pinagtatrabaho, anya na kumpanya, ay naalala na naman niya ang mga nangyari kagabi, lalo na ang paghalik ni Edward sa kanya na hindi niya inaasahan. Tahimik lang siya at hindi niya namamalayan na nakahawak na ang kaliwang kamay niya sa labi niya habang inaalala ang paghalik ni Edward sa kanya na pakiramdam pa niya ay nararamdaman pa rin niya hanggang ngayon. Napamura tuloy siya at inalis ang kanyang kamay sa labi niya. Na-realize niya na malapit na pala siya sa kanilang company building. Hindi pa rin mawala-wala iyon sa isipan niya, kahit nagtatrabaho siya ay yun pa rin ang nasa isip niya. Sumunod na gabi ay pumunta nga si Edward muli sa bahay nila. Dala-dala nito ang iba pa niyang mga gamit na hindi pa niya nadadala sa bahay ni na Angela. Saan mo ba dinadala ang mga gamit mo, ha? Tanong ni Angela kay Edward habang naglalakad ito patungo sa hagdan ng bahay nila para tumaas sa ikalawang palapag. Tumigil muna si Edward sa paglalakad at bumiti sa kanya, nagsalita naman ito makalipas ang ilang segundo. Ngiti pa lang ni Edward sa kanya, ay pakiramdam pa niya ay matutunaw na siya. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso niya. Napasinghap tuloy siya. Doon ko muna inilalagay sa bakanting room ang mga gamit ko dahil doon ang sabi ng mommy mo, eh. Sinusunod ko lang naman ang sinasabi niya sa akin, Angela, sabi ni Edward sa kanya. Mabilis naman na ginawaran ni Angela ng pagtango si Edward. Okay. So may dadalhin ka pa ba na gamit mo sa susunod na pagpunta mo dito? Tanong pa ni Angela kay Edward. Edward sighed deeply before he speaks to her. She's patiently waiting for his response. Wala naman na masyado pero may kaunting dadalhin pa ako na gamit ko next week sa paglipat ko dito sa inyo, Angela. Kaunti lang naman na eh. Next week ang susunod ko na pagpunta dito sa inyo. Dito na ako titira, sabi ni Edward sa kanya. Muling tumango si Angela sa kanya at nagsalita, ano nang sasabihin mo kung malaman ng mga magulang mo na dito ka natitira sa amin, ha? Baka isipin ng pamilya mo na nag-asawa ka na. Napasinghap si Edward pagkasabi niya. Hindi naman siguro ganoon ang sasabihin nila kapag nalaman nila na nandito na ako nakatira sa inyo, lalo na kapag nalaman nila na may relasyon kaming dalawa ng mommy mo. Siguro sasabihin ko sa kanila ang totoo na ano, ha? Na may relasyon kayong dalawa ng mommy ko. Are you going to tell the truth to them? Sunod-sunod na tanong ni Angela sa kanya. Edward slowly nods his head and speaks. Sasabihin ko sa kanila ang totoo. Ayaw ko naman na magsinunggaling sa kanilang lahat. Wala namang masama na sabihin ko na may karelasyon ako na mas matanda sa akin na kung isipin ay pwede ko nang ituring na magulang ko. I know they'll judge me, but I'm ready to explain his side. Angela let out deep sigh and bit her lips. Tumahimik muna siya ng ilang segundo, ngunit nagsalita rin naman siya pagkatapos. Elba na ang tanong niya dito. Hindi na yon may kinalaman pa sa mga magulang nito, kung sakaling malaman ganito na sa bahay na nila nakatira si Edward. Naisipan niya na itanong ang tungkol sa biglang paghalik nito sa kanya noong isang gabi. "Do have a question for you, Edward," she said slowly. Edward is staring at her eyes and replied, "What is it, huh?"
Elif, did you kiss me the other night? Seryosong tanong ni Angela kay Edward. Nagulat lang ako, mahinang usal ni Edward kay Angela bilang sagot niya sa tanong nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Angela pagkarinig sa sinabing yon ni Edward sa kanya. Ha? Nagulat ka lang, kaya mo nagawa yon? Liyon lang ba ang dahilan mo kaya mo nagawa yon na halikan ako sa mga labi? Nakangiwing tanong ni Angela sa kanya. Edward is staring at her seriously. Dahan-dahan na tumango si Edward sa kanya pagkasabi nga niya dito. Nagulat lang ako ng gabi na yon kaya kita sa labi I'm so sorry kung nagawa ko yon, sabi pa ni Edward kay Angela na may kasamang paghingi ng sorry sa kanya. Angela gasped loudly and said, talaga ba, ha? Liyon ba talaga ang totoong rason kaya mo nagawa yon, ha? Sa totoo lang ha, magsasabi ako sa iyo ng katotohanan mula sa akin na hindi ako naniniwala sa rason mo na yon I could feel that there's something what, ha? Tanong naman ni Edward sa kanya na medyo kinakabahan. Kinakabahan siya dahil baka may marinig siyang kung ano na hindi niya magustuhan mula kay Angela. Before Angela speaks to him, she rolled her eyes and sighed deeply again. I can't say that, but he could feel something. I don't believe you, Edward. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na nagulat ka lang kaya mo nagawa yon na halikan ako sa mga labi, pagdidiinan na sagot ni Angela kay Edward. He took deep breath before he speaks to her. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo, Angela. Liyon talaga ang rason kung kaya kita nabigla lang talaga ako kaya ko nagawa yon. Maniwala ka man o sa hindi ay nagsasabi ako ng totoo sa iyo. Git pang sagot ni Edward kay Angela na muling napasinghap. Ayaw naman ni Angela na mauwi pa sila sa malalim na pagtatalo, kaya ay tinanggap na lang niya ang rason nito, kahit sa loob-loob niya ay hindi siya naniniwala. Hahaba pa ng hahaba ang pagtatalo nila niyan, at lalo na wala siyang makita na magsasabi ito ng katotohanan sa kanya. Dahan-dahan naman na tumango siya sa harap nito at ibinuka ang bibig para magsalita na, naniniwala na ako sa sinasabi mo at tanging iyon lang ang rason at wala nang iba pa. Masaya ka na ngayon? Nawala ang kabang nararamdaman ni Edward matapos sabihin iyon ni Angela sa kanya. Napangiti naman na siya sa harap nito. Of course, yes. I'm happy now that you believed in me, Angela. I repeat ha, yon ang totoo. Liyon ang tanging rason kung kaya ay kita sa iyong labi. I'm so sorry, sabi ni Edward sa kanya na nakangiti pa rin, hindi naman siya iniinis o iniinsulto nito. She could feel that naman na hindi ganoon yon Muling tumango si Angela sa kanya pagkasagot nito sa kanya. Huwag ka nang mag-sorry siguro. Di ba sabi mo ay nagulat ka lang kaya mo nagawa yon kaya ibig sabihin ay hindi mo sinasadya yon, sabi ni Angela na medyo nakangiwi sa harap ni Edward. Mabuti ay hindi naman napansin yon ni Edward, kaya hindi to mag-iisip ng kung ano-ano. Sinabi mo yan, Angela. Basta ako ay nagsasabi pa rin yan. Humihingi pa rin ako ng sorry sa nagawa ko na iyon, sabi pa nito sa kanya. Muling nagpakawala ng buntong hininga si Angela pagkasabi nito sa kanya. She nods her head slowly and shut her mouth. Hindi na siya nagsalita pa ng kung ano-ano. Naiwan siya doon sa baba habang si Edward ay tumaas na ng hagdan. Tahimik lang siya na pinagmamasdan ang likuran ni Edward na pataas sa hagdan. Hindi talaga siya naniniwala sa naging rason nito na sinabi sa kanya na kaya nito hinalikan ang kanyang labi. She could feel that there's something that she couldn't explain. He kissed her lips. Nang mawala na si Edward sa paningin niya ay muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Lang araw na lang ay lilipat na ito sa kanila, 2 days na lang ay weekend na. Hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Angela ang biglaang paghalik sa kanya ni Edward noong isang gabi. Palagi yon na sumasagi sa isipan niya. O, ano nakalipat na ba ang boyfriend ng mommy mo sa bahay niyo? Tanong ng kaibigan niya na si Jenna kinabukasan. She sighed deeply first before she speaks to her friend. Hindi pa. Next week pa. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo na next week pa siya nalilipat sa bahay? Paalala ni Angela sa kaibigan niya na napakamot tuloy sa ulo. Nakalimutan nga ni Jenna na kaibigan niya. Nang maalala na next week palilipat si Edward sa bahay nila ay napangiwi siya. No. Nakalimutan ko. I'm sorry. Next week pa pala yon Makakalimutin na talaga ako.
Hindi pa naman ako matanda pero makakalimutin na. Hay, naku talaga. Nakakainis sa totoo lang. Sorry talaga, napapakamot sa ulo na sagot ni Jenna kay Angela. Pero salamat pa rin dahil pinaalala mo sa akin na next week pa pala. Akala ko pa naman ay nakalipat na, yon pala ay next week pa. Natawa si Angela sa facial expression ng kaibigan niya pagkasabi nito. Walang anuman yon. Next week pa siya lilipat sa bahay namin. Kagabi nga ay nandoon siya sa bahay, malumanay na pagkakasabi ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Ah, talaga ba? Nakaawang ang bibig na tanong nito sa kanya. Tumango naman si Angela at saka nagsalita, Zero. Dinala pa niya ang ilang gamit niya na hindi pa niya nadadala sa bahay namin. Kaunti lang naman na ang dinala niyang mga gamit eh. Next week, ilang mga gamit na lang niya ang dadalhin sa bahay namin at doon na nga siya titira sa amin. Jenna gave her a quick nod and said, Ah, ganoon ba? So excited ka naman na doon na nga siya titira sa bahay niyo kasama ng mommy mo na girlfriend niya. Napakunot noo si Angela sa naging tanong ni Jenna sa kanya. Ha? Bakit naman ako magiging excited niyan, ha? Nakangusong tugon niya sa kaibigan. Umiwas siya ng kanyang mamata dito. Hindi rin naman niya masasabi sa sarili niya na hindi naman siya excited sa paglipat nito next week. There's a part of her heart na gusto naman na lumipat sa kanila si Edward sa bahay nila. Kahit ganoon ang nararamdaman niya ay hindi niya sasabihin iyon kay Jenna dahil mahirap na. She wants to keep it for herself na muna. Mahirap na kung mabigyan pa ng kung ano-anong interpretasyon. Her friend is about to speak, but she cut her off. She said, Ang mommy ko ang excited sa paglipat niya sa bahay namin dahil boyfriend niya ito. Palagi na silang dalawa magkasama niyan. Everyday na nilang makikita ang isa't isa dahil magkasintahan sila na nakatira na sa iisang bubong. Hindi ka ba naiinggit sa kanilang dalawa? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Alam mo naman siguro kung bakit ko naitanong yon sa iyo, di ba? Palagi na silang magkasama. Makikita mo sila araw-araw na ang sweet sa isa't isa. Nagyayakapan at naghahalikan. Tapos ikaw wala, di ba? They're lovers and you're alone. Ang lungkot naman siguro na isipin na, hindi ako naiinggit sa kanila, no? Hindi rin ako nalulungkot kahit makita ko pa sila na naghahalikan, sweet sa isa't isa o ano pa. Sila naman iyon, hindi ako affected sa kanila. Dahil masaya sila sa bagay na yan, so we should give it to them. Liyon lang naman ang masasabi ko, nakangiwing sagot ni Angela sa kaibigan niya. Hindi ba siya makakaramdam ng inggit o ano sa dalawa, lalo na kapag araw-araw niya itong makikita na ganoon? Bukas na lilipat dito sa bahay natin si Edward, basag ni Dina sa katahimikan habang kumakain silang dalawa ng anak niya na si Angela ng dinner. Tahimik lang silang dalawa na kumakain ng dinner. Bukas na pala ang paglipat ni Edward sa kanilang bahay. Dumating na rin ang araw na iyon. Uminom muna ng tubig si Angela bago nagsalita sa harap ng mommy niya. She licked her lips and slowly opened her mouth to speak to her. Alam ko naman po yon, mommy. Hindi ko naman po nakakalimutan yon na bukas ang paglipat niya dito sa bahay natin. Alam ko naman po na hindi ka na makapaghintay sa paglipat niya dito sa atin, di ba? Sabi pa ni Angela sa mommy niya na mabilis na napangiti sa sinabing yun niya. Zero of course. I'm 100% na hindi na makapaghintay sa paglipat niya dito sa atin. Kahapon pa nga lang ay gusto ko na siyang palipatin dito sa atin, pero hindi pa pwede, nakangising sagot ng mommy ni Angela sa kanya. Ginawaran naman ni Angela ng pilit ng ngiti ang mommy niya matapos nitong magsalita sa kanya. Hindi naman naging mahaba ang pag-uusap nilang dalawa na mag-ina habang kumakain. Matapos ang kaunting pag-uusap na iyon ay hindi na sila nag-usap pa hanggang sa makatapos silang kumain. Naunang tumaas ang mommy ni Angela para tumungo sa kwarto nito samantalang siya ay naiwan pa rin doon sa kusina. Naghuhugas siya ng mga pinanggan na pinagkainan nilang dalawa. Madalas naman na siya ang gumagawa ng bagay na yon. Habang naghuhugas siya ay naalala na naman niya si Edward na simula bukas ay sa bahay na nga nila titira. Araw-araw na niyang makikita ito. Hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang biglaang paghalik sa kanyang labi ni Edward ng gabing iyon. Napabutong hininga na lang siya habang inaalala ang mga sandaling iyon kung saan magkalapat ang mga labi nilang dalawa. Ramdam na ramdam pa rin niya ang malambot na labi nito na para bang gusto muli niyang matikman.
Napamura siya sa isiping iyon dahil alam naman niya na boyfriend ay ng mommy niya at kailan hindi tamang gawin iyon. Pagkatapos niyang maghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nila ay pinatay na niya ang ilaw doon sa may kusina at dali-dali siyang tumungo sa may sala. Umupo siya sa couch. Nagmuni-muni muna siya doon ng ilang minuto. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo na siya mula sa pagkakaupo at umakyat sa hagdan patungo sa kwarto niya. Binuksan muna niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may importanteng mensahe doon, ngunit wala naman siyang nabasa kaya ang ginawa niya ay pinatay na niya ito. Inaantok na rin naman siya kaya humiga na siya sa kanyang malambot na kama. Kaagad naman siyang nakatulog. Maaga siyang gumising kinabukasan. Pagkababa niya sa kusina nila ay naabutan niya ang kanyang mommy na nagluluto ng kanilang breakfast. Naririnig pa nga niya itong pakanta-kanta. Alam naman niya kung bakit. In love ito, eh. Binati naman niya ito ng good morning at binati rin ito siya. Papasok ka po ngayong araw na to sa trabaho mo, mommy, malumanay na tanong ni Angela sa mommy niya. Tumigil muna ito sa ginagawa para humarap at magsalita sa kanya. Hindi, eh. Hindi ako papasok ngayon sa trabaho. Bukas iko papasok. Hindi naman ako naka-leave ngayon, eh. Absent talaga ako ngayon. Alam mo naman siguro kung bakit hindi ako papasok ngayon, di ba? Nakangising sagot ni Dina sa anak niya na si Angela na tumango-tango naman pagkasabi niya. Ah, ganoon po ba? Tinatanong lang naman po kita kung papasok ka ngayon, mommy. Anong oras ba pupunta dito sa bahay natin si Edward? Tanong naman ni Angela sa mommy niya. Gusto niyang malaman kung anong oras ito pupunta sa bahay nila. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Dina bago sinagot ang tanong na iyon ng kanyang anak. Hindi ko masasagot ang tanong mo na iyon kung anong oras siya pupunta ngayon dito sa bahay. Hindi ko pa kasi siya natatanong. Basta ngayon siya lilipat dito sa bahay natin. Huwag kang mag-aala dahil tatawagan ko siya after eating our breakfast para malaman natin kung anong oras siya pupunta dito sa atin. Kahit hindi pa natin alam ang oras na pagpunta niya dito sa atin, ay maghahanda pa rin ako ng masarap na pagkain na for our lunch. Kung gusto mo nga niyan ay huwag ka na munang pumasok sa trabaho mo. Kung gusto mo lang naman, sagot ni Dina sa kanya na nakangisi pa rin. Napakunot noo siya sa sinabing iyon ng mommy niya na kung gusto nga niya ay huwag na muna siyang pumasok sa kanyang trabaho. Ano naman ang gagawin niya sa bahay nila kung hindi siya papasok? Wala namang okasyon sa bahay nila para hindi siya pumasok, di ba? Lilipat lang naman sa kanila si Edward. Angela took deep breath and said, papasok po ako ngayong araw na to, mommy. Wala naman po akong gagawin dito sa bahay kung hindi ako papasok ngayon sa trabaho. Marami po akong gagawin sa opisina namin kaya hindi po ako kailangan na absent. Nakangusong sagot ni Angela sa mommy niya. Ganoon ba? Wala namang problema kung ayaw mo na absent ngayon sa trabaho, Sinasabi ko lang naman yon sa iyo baka sakaling gusto mo na huwag muna pumasok ngayong araw na to, katwiran na sagot ng mommy niya sa kanya. Marami pa naman akong lulutuin ngayon na pagkain, Pwede naman na magbonding tayo ngayong araw na to kasama si Edward na baby boy ko. Hindi po, mommy. Papasok po ako ngayon, hindi pwedeng hindi ako na pumasok dahil marami akong gawain sa opisina ngayon. Wala naman na problema na marami ka pong lutuin ngayon. Tirhan mo na lang po ako, mommy, sagot ni Angela sa mommy niya. Tumango naman ang mommy niya pagkasabi sa kanya. Zero, CJ. Kung ayaw mo naman na absent ay wala akong magagawa. Basta sinasabihan lang naman kita dahil baka sakaling maisipan mo na huwag na munang pumasok ngayon. Huwag kang mag-alala dahil titirhan naman kita, Wala namang ibang kakain ang lulutuin ko, kundi tayo lang naman, tugon ni Dina kay Angela. Ngumiti naman ng bahagya si Angela pagkasabi ng mommy niya sa kanya. Kumain naman na silang dalawa na mag-ina pagkatapos maluto ang breakfast nila. Tahimik lang muli silang dalawa na kumakain. Bago umalis si Angela sa bahay nila ay nagpaalam na muna siya sa mommy niya na aalis na siya. Nandoon na ba sa bahay niyo si Edward na boyfriend ng mommy mo, ha? Tanong ni Jenna kay Angela habang kumakain sila ng lunch. Ngayon ang paglipat niya sa bahay niyo, di ba? Hindi ko na kinalimutan yon. Ngayon ang alam ko na araw na paglipat niya. Nilunok muna ni Angela ang kanyang kinakain bago nagsalita sa tanong ng kaibigan niya na si Jenna
kung lumipat na ba sa bahay nila si Edward na boyfriend ng mommy niya. Uminom siya ng tubig at pagkatapos ay dinilaan ang kanyang labi. Wala pa siya kanina nang umalis ako sa bahay namin eh. Hindi ko alam kung band na siya ngayon sa mga oras na to, nakangusong tugon ni Angela sa kaibigan niya. Talaga ba? Hindi na sa'yo sinabi ng mommy mo kung anong oras pupunta ang boyfriend niya na si Edward, ha? Nagtatakang tanong ni Jenna sa kanya. Nakanguso pa rin si Angela na nakaharap sa kaibigan niya. Ngayon ang araw na paglipat niya. Alam mo yon, di ba? Alam nating lahat na nakakaalam sa bagay na yan pero sabi ng mommy ko ay hindi naman niya alam kung anong oras pupunta ito sa amin. Tatawagan raw niya kanina. Leon ang sabi niya sa akin kanina habang kumakain kami ng breakfast. May trabaho siya, di ba? Baka mamayang gabi ay doon na siya uwi sa bahay. Leon ay ng rason kung kaya ay hindi ko alam kung nandoon na siya o wala pa sa bahay namin. Pupunta naman iyon sa bahay natin dahil ngayon siya lilipat sa amin. Malalaman mo rin naman yon sa akin bukas kung nandoon na nga siya sa bahay namin. Relax ka lang, sabi pa ni Angela sa kaibigan niya na napatango-tango pagkasabi niya. Nagtatanong lang naman ako, no? May masama ba sa magtanong, ha? Gusto ko lang naman malaman kung nandoon na nga siya sa bahay niyo. Sagot ni Jenna kay Angela na napapakamot ng kanyang ulo. Wala naman masamang magtanong. Sinagot ko naman ng buong katotohanan ang tanong mo na wala pa talaga si Edward sa bahay namin. Hindi namin alam kung ano ng oras siya pupunta o lilipat sa bahay. Tinanong ko naman ang mommy ko tungkol doon at yun nga ang sagot niya sa akin na sinabi ko sa'yo na tatawagan niya ito para malaman kung anong oras ito pupunta o lilipat sa bahay namin. Sabi pa ni Angela kay Jenna. Inulit pa niya ang kanyang sinasabi dito. Zero o na, Angela. Understood ko na yon. Enough na, narinig ko na ang gusto kong marinig sa'yo, sabi ni Jenna sa kanya na nakanguso, ngunit hindi naman ito naiinis o nagagalit sa kaibigan niya. Napangisi si Angela pagkasabi ng kaibigan niya. Hanggang doon lang ang napag-usapan nila tungkol sa bagay na yon. Kinagabihan, pagka-uwi ni Angela ay naabutan nga niya nandoon na sa bahay nila si Edward. Lahat ng gamit nito ay nasa bahay na nila. Dala na nito sa paglipat ang ilang mga gamit niya na hindi pa niya nadadala sa bahay nila. Magkaharap silang kumakain ng dinner. Katabi ni Edward ang mommy niya kaya nakaharap nga ito sa kanya. Tahimik lang si Angela na kumakain habang nag-uusap ang dalawa, nakikinig lang naman siya sa usapan nito. Nakakaramdam na naman tuloy siya ng inis sa nakikita niya lalo na nang subuan ng mommy niya si Edward habang kumakain ito. Napakunot noo siya. Aminin man niya o sa sarili niya na hindi naman nabagay pa sa edad ng mommy niya na ginagawa yon nito lalo na sa isang kagaya ni Edward na mas bata pa sa kanya. Nasusuka siya habang nakita niya yon sa harapan niya. Ang ginawa na lang niya ay hindi na lang niya tiningnan yon. Binilisan na lang niya ang kanyang pagkain para makaalis na sa harapan ng dalawa. Ang mommy na lang niya ang bahala na magligpit at maghugas ng pinagkainan nila total masipag ito ngayon dahil kasama si Edward na boyfriend nga niya. Nang matapos si Angela na kumain, ay nagpaalam na siya sa mommy niya na tataas na siya sa kwarto niya. Hindi niya tinapunan ng tingin si Edward, kaya medyo nagtataka na naman ito kung bakit hindi siya tinitingnan ni Angela. Ang dahilan lang niya sa mommy niya, kaya siya tataas na dahil may pinapatapos pa sa kanya ang boss niya na trabaho na kailangan niyang tapusin. Take home na lang niya yon para madaling matapos kaysa gawin pa sa opisina nila bukas. Naniwala naman ang mommy niya sa dahilan niyang iyon, kaya hindi na to nagtanong pa sa kanya at nakaalis kaagad siya sa harapan nito. Gising ka pa pala, Angela, biglang sabi ni Edward nang maabutan niya si Angela sa kusina na nakatayo doon na may hawak-hawak na baso ng tubig. Napalingon kaagad si Angela pagkarinig sa boses niya. Nagulat tuloy ito sa kanya. Akala nito ay kung sino na, yon pala ay si Edward lang naman. Bumaba kasi siya mula sa kwarto niya dahil nakakaramdam siya ng pagkakauhaw. Isang ilaw lang ang binuksan niya doon sa may kusina. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib pagkakita niya kay Edward. Bumilis pa nga ang tibok ng puso niya. Ikaw lang pala ang nandyan. Akala ko ay kung sino na. Ginulat mo naman ako, Edward, nakakunot ang noo na sabi ni Angela sa kanya. Ngumiti si Edward sa kanya matapos niyang magsalita. Nagulat ba kita, Angela? Malumanay na tanong nito sa kanya.
Ginulat mo ako, Edward, reklamo ni Angela sa kanya. Bigla ka na lang magsasalita sa likuran ko. Hindi ka man lang nag-sorry na kung nabigla kita. I'm so sorry, Angela, sabi ni Edward sa kanya na humingi ng sorry sa kanya. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Sana naman ay okay ka na. Kinunutan patuloy ni Angela si Edward at muling uminom ng tubig. Pagkatapos niyang uminom ay inilapag niya ang kanyang ininuman na baso sa mesa. Tinanggap naman niya ang paghingi ng sorry nito sa kanya. Ano ba ang ginagawa mo dito? Akala ko pa naman ay natutulog na kayong dalawa ng mommy ko. Bakit gising ka pa, ha? Nagtatakang tanong ni Angela kay Edward. He sighed deeply before he speaks to her. Linom lang ako ng tubig, malumanay na sagot ni Edward kay Angela na nakataas ng kaunti ang kaliwang kilay nito. Talaga ba? Linom lang ako ng tubig. Ano naman ang gagawin ko dito ng ganitong oras, ha? Maghahanap ba ako ng multo? Zero, of course not, nakangusong tugon ni Edward sa kanya. Hindi ka naman maghahanap ng multo dahil takot ka naman, di ba? Na, pumunta ka dito sa baba para uminom ng tubig, sabi ni Angela sa kanya na may kasamang pang-inis. Naalala kasi niya ang gabi na kung saan ay tinakot niya si Edward na naging effective naman dahil natakot nga ito sa ginawa ni A. Naalala rin niya muli na iyon ang gabi rin na hinalikan siya sa labi ni Edward. Natahimik siya nang maalala iyon. Napansin naman ni Edward ang pananahimik niya, kaya nagsalita ito sa kanya. Bakit ka natahimik? Ano nang mayroon? May naalala ka ba, ha? Sinamaan ng tingin ni Angela si Edward sa tanong nito sa kanya. Wala. Wala akong naalala, mabilis na sagot niya dito. Talaga ba? Bakit ka pala natahimik? Kung susurin mo ay para bang may naalala ka, ganoon kasi ang reaksyon ng mga taong may naalala bigla, Angela. Bigla na lang matatahimik dahil may naalala. Ganoon ang nakita ko sa'yo, git pa ni Edward sa kanya. Wala nga akong naalala. Hindi ka ba marunong umintindi sa sinasabi ko sa'yo, ha? Singhal ni Angela sa kanya. Matahimik lang tapos isipin mo ay may naalala ka agad. Pambihira ka naman. Hindi ba pwedeng nawalan lang ng isasagot o kaya ay nag-iisip ng susunod na isasagot sa'yo? Hay, naku talaga. Zero. Leon naman talaga Ano pa ba ang gusto mong ibig sabihin, ha? Wait lang ha, bakit ka nagagalit? Sa tono ng pananalita mo sa akin ay mukhang nagagalit ka. Nagagalit ka ba sa akin, Angeta? Sunod-sunod na tanong ni Edward kay Angela. Sinamaan patuloy ni Angela ng tingin si Edward sa sinabing iyon nito sa kanya. Pangiti-ngiti pa ito sa kanya na para bang iniinis siya. Hoy, Edward! Hindi ako nagagalit sa iyo. Nagagalit ba yon, ha? Sabi pa niya kay Edward na pinandilatan niya. Ano pa ba? Masaya lang ba yon? Matatawag ba na masaya lang yon, ha? Huwag kang ano? Huwag akong singhal pa ni Angela kay Edward na tumawa sa kanya. Alam mo natatawa ako sa'yo, Angela. Natatawa ako sa facial expression mo. Relax ka lang. Huwag kang magalit sa akin. Yang puso mo ay ingatan mo, please, sabi pa ni Edward sa kanya. Ewan ko sa iyong lalaki ka. Kahit ano nang pinagsasabi mo na wala namang kabuluhan o ano pa. Ngayon na naman natatawa ka sa facial expression ko, tapos kanina ay tatanungin mo kung galit ba ako. Hindi kita maintindihan sa totoo lang, Edward. Ewan ko talaga sa iyo. Mabuti pa siguro na uminom ka na ng tubig kung iinom ka para makabalik ka na kung saan ka galing. Iwan mo na ako dito. Nanahimik ako dito tapos bigla ka na lang susulpot. Nakakainis sa totoo lang, sabi pa ni Angela kay Edward na nainis. Ninisian na lang niya si Angela. Hindi na ni Edward ginatungan pa si Angela. Baka mas lalo pang magalit ito sa kanya. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Ano nang ginagawa mo dito? Tapos na ba ang ginagawa mo? Tinanong ni Edward si Angela kung tapos na nga ang ginagawa nito dahil iyon ang dahilan nito kanina sa kanila ng mommy nito kaya umalis ka agad ito pagkakain sa harap nila. Hindi mo ba nakikita kung ano nang ginagawa ko, ha? Malamang ay umiinom ako ng tubig dahil nauuhaw ako. Hindi mo ba nakikita tong hawak-hawak ko kaninang baso, ha? Sarkastikong sagot ni Angela kay Edward. Sorry.
Tanong ka ng tanong, alam mo naman ang sagot. Nakita mo rin naman kung ano nang ginagawa ko dito, di ba? Wag mo nga akong ginagago dyan, Edward, sabi ni Angela sa kanya. Pinamaywangan niya ito. Edward gasped. Hindi kita ginagago, Angela. Maniwala ka man o hindi sa akin. May isa pa akong tanong sa'yo, di. Ano nga iyon? Inis na untag pa ni Angela kay Edward. Napapakamot pa nga siya sa kanyang ulo. Naiinis siya kay Edward dahil sa mga sinasabi nito sa kanya. Kung hindi lang ito boyfriend ng mommy niya ay baka away na niya ito. Narinig mo na yon kanina, sabi pa niya. Ano nga iyon? Ulitin mo kasi para malaman ko kung ano doon na itatanong mo ulit sa akin. Itanong mo na kasi, pinapatagal mo lang naman ang usapan nating dalawa, sabi pa ni Angela kay Edward. Okay. Itatanong ko na sa iyo. Relax lang. Ulitin ko ha, ang puso mo, Angela. Saad ni Edward na nakangisi muli sa kanya. Ewan ko sa iyo. Puso-puso mo ang mukha mo. Itanong mo na kasi, Singhal pa sa kanya ni Angela. Napatawa si Edward sa kanya. Tapos ka na ba sa ginagawa mo na sabi mo kanina na may kailangan ka pang gawin kaya ka umalis ka agad pagkakain mo ng dinner? Tinatanong ko na muli sa iyo yon, Angela. Baka magalit ka pa. Sagutin mo na lang ang tanong ko na iyon sa iyo, pang-ulit ngang tanong ni Edward kay Angela. Tapos na, kanina pa, mabilis na sagot ni Angela kay Edward. Nagsinungaling lang siya dito na tapos na ang ginagawa niya, kahit wala naman siyang ginawa. Dahilan lang talaga niya iyon para makaalis na siya kanina, na wala na masyadong tanong sa kanya ang mommy niya. Mabuti naman kung ganoon natapos mo na ang ginagawa mo. Matutulog ka na pagkatapos mo, naman. Matutulog na ako. Tinatanong pa ba yan, ha? Sa oras pa bang to ay hindi pa ako matutulog? Matutulog na ako, Edward. Uminom ka na ng tubig. Inuuna mo pa ang pakikipag-usap sa akin, sabi ni Angela kay Edward. Uminom na muna ng tubig si Edward. Pagkatapos na uminom niya ay humarap muli siya kay Angela. Magsasalita siya ngunit naunahan siya sa pagsasalita ni Angela. Wala namang problema iyon kung naunang nagsalita si Angela. Gusto naman niya na mag-usap pa sila. Nawala nga ng kaunti ang antok niya nang makita si Angela na nandoon sa kusina. Anong oras ka pala kanina dumating dito sa bahay namin? Malumanay na tanong ni Angela kay Edward na bago sumagot sa tanong niya ay nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga. 1 o'clock in the afternoon na ako nakarating dito sa bahay niyo, Na-traffic ako sa daan ng mahigit 1 oras dahil may bangaan. Kumain ako ng lunch malapit na mag-alas 2 ng hapon, sagot naman ni Edward kay Angela na tinanguan naman siya. Tinawagan ka ba ni mommy kaninang umaga? Tanong pa nga niya kay Edward. Tinawagan niya ako. Tinanong niya ako kung anong oras ako makakapunta dito sa bahay niyo. Sinagot ko naman siya na bago mag-12 noon ay nandito na ako pero dumating ako 1:00 na ng hapon dahil sa traffic. Hindi ko kasi nasabi sa kanya kahapon kung anong oras ako pupunta dito sa bahay niyo para lumipat, Ba't mo pala tinatanong? Paliwanag na sagot ni Edward kay Angela. She shrugged her shoulders and said, wala naman. Tinatanong ko lang naman, okay. Simula ngayon ay dito na ako titira sa inyong bahay. I'm hoping na maging maayos tayong dalawa habang nandito iko, Angela. Kung may problema o kaya ay kailangan mo ang tulong ko ay magsabi ka lang sa akin dahil tutulungan kita. Basta kaya kong gawin ay tutulong ako, sabi pa ni Edward sa kanya. Angela sighed and speaks, salamat na lang sa sinabi mo sa akin, Edward. Wala ka bang trabaho sa araw na to? Wala, Actually, may kailangan kang malaman sa akin. Siguro ay alam mo naman na yon, sagot ni Edward sa kanya. Napakunot noo si Angela sa narinig nitong sinabi sa kanya. Ha? Ano nang kailangan mo na sabihin sa akin, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Edward let out a deep sigh and slowly opened his mouth to speak to her again. Sasagutin niya ang tanong nito kung ano nga yon na kailangan niyang sabihin dito. Nag-resign na ako sa trabaho ko bilang isang call center agent, malumanay na anunsyo ni Edward sa kanya. Hindi mo pa ba iyon alam? Hindi pa ba sinasabi sa'yo ng mommy mo ang tungkol sa pagre-resign ko, ha? Hindi,
Nag-resign ka sa trabaho mo, nakangiwing usal ni Angela sa kanya. Nag-resign ako sa trabaho kong yon. Akala ko pa naman ay alam mo na, kumpirma pang sagot ni Edward kay Angela. Hindi. Hindi ko alam. Wala naman sa akin sinasabi si Mommy tungkol sa iyo na nag-resign ka na nga sa trabaho mo. Bakit ka pala nag-resign sa trabaho mo? Kailan ka pa nag-resign, ha? Matagal na ba? Tanong ni Angela sa kanya. 2 days na akong hindi pumapasok sa trabaho, Angela, sagot ni Edward sa kanya. Ganoon ba? Bakit ka pala nag-resign? May nahanap ka bang bagong trabaho, kaya ka nag-resign? Usisa pa ni Angela kay Edward kung bakit ito nag-resign sa kanyang trabaho. A few seconds have passed before he answers her questions. Hindi. Hindi ako nakahanap ng bagong trabaho. Hindi yon ang rason kung bakit ako nag-resign, Angela, sagot ni Edward sa kanya. Seryosong-seryoso ang pagkakasabi nito sa kanya. Ano? Bakit ka nag-resign kung hindi yon ang rason? May iba bang rason kaya ka nag-resign sa trabaho mo? Tanong pa nga ni Angela sa kanya. Hindi ka pa talaga sinasabihan ng mommy mo tungkol sa pagre-resign ko sa trabaho kahit kaunti lang. Halata nga dahil sa bawat pagtanong mo sa akin, Angela, sabi ni Edward sa kanya. Wait lang ha, hindi kita maintindihan sa sinasabi mo, Edward. Alam ba ni mommy ang buong detalye o rason kung bakit ka nag-resign sa trabaho mo kaya mo nasasabi iyan sa akin, ha? Nagtatakang tanong ni Angela sa kanya. Edward shook his head and said, Alam na alam niya yon, Angela. She's the reason I decided to resign. Oh what? What do you mean, huh? You told me that she's the reason why you decided to resign, but how? Paano naman, huh? Hindi ko maintindihan, Edward, protesta ni Angela sa gwapong si Edward na nakatitig sa kanyang mga mata. Yes. Tama ang pagkakaintindi mo sa sinabi ko sa'yo, Angela. Ang mommy mo ang rason kaya ako nagdesisyon na mag-resign sa trabaho kong iyon. Okay. Makinig ka sa sasabihin ko kung hindi mo pa alam ang tungkol dito. Hindi pa naman pala sa'yo sinasabi ng mommy mo ang tungkol dito, Akala ko pa naman ay may alam ka na, yun pala ay wala pa. Magpapaliwanag ako ngayon din sa iyo. Baka nakakalimutan lang na ipaalam sa'yo ng mommy mo ang tungkol dito, kaya ako na ang magpapaliwanag sa'yo, sabi pa ni Edward kay Angela na nakanguso sa harap niya. Sabihin mo na kasi para maintindihan ko na ng buong buo. Wala talagang sinasabi ang mommy ko tungkol sa bagay na iyan na sinabi mo sa akin, kaya sabihin mo na. Huwag mo nang patagalin pa, Edward, sabi naman ni Angela sa kanya. Tumango si Edward sa kanya pagkasabi niya. Humugot muna ito ng malalim na buntong hininga bago nagsalita sa kanya. Naghihintay lang talaga si Angela na sabihin niya kung ano man na paliwanag yun. Sinabihan ako ng mommy mo na mag-resign na ako sa trabaho ko 2 weeks ago na ang nakalilipas. Noong una ay ayaw ko naman na gawin iyon na mag-resign ako sa trabaho ko dahil ano na ang gagawin ko kung magre-resign na ako sa trabaho ko. Wala na akong trabaho niyan, di ba? Mahal ko rin naman kahit papaano ang trabaho ko, ngunit hindi tumigil ang mommy mo sa pagsabi sa akin na mag-resign na ako hanggang sa nakumbinsi na nga niya akong mag-resign sa trabaho kong iyon. Sinunod ko na ang sinabi niyang iyon kahit medyo nakakahiya sa kanya. Sinabi niya sa akin na hindi ko na raw kailangan na magtrabaho dahil siya na raw bahala sa lahat ng pangangailangan ko sa buhay. She'll provide everything I want. Iyon ang sinabi niya sa akin, Angela. Ayaw ko naman na magalit siya sa akin kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, kaya pumayag na lang ako. Nakumbinsi na rin niya ako, Ngayon na sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito ay sana naiintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo, Angela. Alam ko na mag-isip ka ng negatibong bagay tungkol sa naging desisyon ko na yon, ngunit hindi mo naman dapat isipin yon, Ang mommy mo ang may gusto sa bagay na to una pa lang at hindi ako. Sumusunod lang ako sa kanya, mahabang paliwanag ni Edward kay Angela. Maliwanag na maliwanag ang naging paliwanag ni Edward kay Angela. Naiintindihan niya naman si Edward sa sinabi nitong iyon sa kanya. She couldn't believe that her mom would tell it to him. Medyo nakaramdam siya ng inis sa mommy niya sa nalaman niyang yon. Nagtatanong ang isip niya kung tama ba ang ginagawa nito kay Edward na patigilin ito sa pagtatrabaho. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita kay Edward.
Seryosong-seryoso ang mga tingin niya dito. Gusto mo rin naman yon? Matipid na tanong ni Angela kay Edward na napakagatlabi pagkatanong niya. Dahan-dahan itong tumango sa kanya at nagsalita, "Naman, hindi ako magsisinungaling sa'yo sa harap mo. Magsasabi ako sa'yo ng totoo na kahit sino naman siguro ay magugustuhan na rin yon. Noong una ay hindi ko nagustuhan yon, ngunit habang tumatagal ay napapaisip ako na magandang kiyon ang naging desisyon ng mommy mo na mag-resign ako." Angela rolled her eyes and said, "Alam mo, wala kang pinagkaiba sa mga manggagamit niyan, Edward." "Ha? Bakit mo naman nasabi, ha? Grabe ka naman sa sinabi mo." "Hindi ako ganoon, Angela," protesta naman ni Edward kay Angela na tinaasan siya ng kanyang kaliwang kilay bago muling nagsalita sa harap niya. "Hindi ba talaga? Naiintindihan kita sa sinasabi mong yon, pero there's a possibility na tinitake advantage mo ang pagkakataon na yon na nais mangyari ng mommy ko sa'yo. Tama ba ako sa sinasabi ko sa'yo, ha? Answer me honestly," sabi pa ni Angela sa kanya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Angela bago nagsalita kay Edward. "Angela, nagsasabi ako sa'yo ng totoo na hindi ko tinitake advantage yon na desisyon at nais mangyari ng mommy mo na mag-resign na ako sa trabaho ko, okay? Hindi ako ganoon. You have to believe me, okay? Siya ang may gusto ng bagay na iyon hanggang sa nakumbinsinan niya ako, kaya napapayag na ako. Nagustuhan ko na rin naman yon, dahil sa mga sinabi niyang magagandang pangako sa akin. Grasya na iyon, di ba? Tatanggihan ko pa ba? Masama naman siguro kung tatanggihan ko. Malay mo iyon na ang binigay na paraan ng Panginoon sa akin. Alam mo kung hindi naman nagsabi ng ganoon ang mommy mo sa akin, ay hindi naman talaga ako magre-resign sa trabaho ko, Ang nakikita kong masama lang talaga dito ay kung noon pa ay ganoon na ang intensyon ko, pero hindi Hindi ko pinangarap na ganito ang mangyari sa akin Hindi ko hinangad na ganito iyon, Angela. Siguro blessing na rin to para sa akin. Blessing sa akin ang mommy mo. Intindihin mo sana itong mga pagliwanag ko sa'yo. Alam ko na iba ang interpretasyon sa iyo, ngunit sinasabi ko sa iyo na hindi ko tinitake advantage ang nais mangyari ng mommy mo para sa akin. Magkasintahan naman kami, di ba? Wala naman sigurong masama sa bagay na iyon, lalo na ang sundin ko siya sa nais niya para sa akin. Mahabang paliwanag pa ni Edward kay Angela na muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ano ba ang gusto mong gawin ko, ha? Gusto mo bang tangihan ko ang mommy mo sa nais niyang mangyari na iyon para sa akin kahit pumayag naman na ako, ha? Magsabi ka lang kung against ka o ayaw mo sa bagay na iyon. Gagawin ko yon, Angela. Kung iyon lang naman ang magiging dahilan ng hindi natin pagkakaintindihan, lalo na dito na ako, sa bahay niyo titira, ay hindi ko na lang susundin ang ais mangyari ng mommy mo. Ayaw ko lang talaga na may nasasabi sa akin na kung ano na hindi maganda Pwede pa naman siguro bawiin ko ang sinabi ko na iyon na pagpayag sa mommy mo. Hindi pa naman siguro huli Sagutin mo ang tanong ko sa'yo, Angela. Napasinghap si Angela sa sinabing iyon ni Edward sa kanya. Ako ba ang kailangan mong isipin sa bagay na yon? Kung hindi ko ba magustuhan ang mga bagay na iyan na magiging daan para hindi tayo magkaintindihan ay hindi mo nagagawin? Isa sa alang mo ang mga iyan para sa akin. Leon ba ang ibig mong sabihin, Edward? Kung hindi ko gusto ay hindi mo na rin gusto o gagawin dahil ayaw mo na magkaroon ng hindi magandang samahan tayong dalawa? Wala naman tayong magandang samahan, di ba? We're not friends, right? Bakit kailangan mo na isasaalang-alang ang bagay na iyon kung iyon ang magiging dahilan ng hindi natin pagkakaintindihan? Tanong ni Angela kay Edward na medyo nagtataka sa kanyang mga sinasabi. Ikaw ang kailangan kong isipin kaysa ang mommy mo. Ikaw ang mas kailangan ko na pakisamahan, kaya ayaw ko na magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan o ano pa na hindi magiging maganda para sa ting dalawa, Angela. I want us to be friends. Ayaw ko na hindi yon mangyari Ulitin ko ha, kung may mga bagay man na magiging daan upang hindi tayo magkaintindihan o ano pa ay hindi ko na siguro gagawin o ipagpatuloy yon, paliwanag pa ni Edward kay Angela na hindi pa rin maintindihan ang sinasabi nito sa kanya. Kinunutan muli niya si Edward na seryosong nakatingin sa kanya. Naghihintay ito sa isasagot niya matapos sabihin nito ang mga paliwanag niya. Wait lang ha,
Hindi ko ikaw maintindihan sa sinasabi mo na ako ang mas kailangan mo na pakisamahan kaysa sa mommy ko, at kung iyon ang magiging daan para sa hindi natin pagkakaintindihan ay hindi mo nagagawin ang nais mangyari ng mommy ko para sa yo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mong iyon sa akin, Edward. Hindi. Ang mas kailangan mo na pakisamahan ay ang mommy ko, Edward. Hindi ako, okay, sabi pa ni Angela kay Edward. Angela, anak ka niya, di ba? Kahit ano nang gawin ko ay maintindihan ako ng mommy mo dahil mahal niya ako kumpara naman sa'yo, di ba? Kung iisipin ay ikaw ang mas dapat ko na pakisamahan dahil anak na niya, lalo na nandito na ako titira sa bahay niyo. Alam ko naman na sa inyo ang bahay na to, hindi ko to pagmamay-ari. Alam mo yan at kung isipin pa nga ay nakikitira lamang ako dito sa inyo, Sana ay naiintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo ngayon, Angela, sabi pa ni Edward kay Angela na may kasamang paliwanag. Alam ko na hindi mo masyadong naintindihan ang mga sinasabi ko na paliwanag sa iyo, ngunit sinasabi ko sa iyo na seryoso ako sa bawat salitang bibitawan ko na nagmumula sa bibig ko. Walang halong biro yon, Angela. Kung hindi mo maintindihan, isipin mo ng paulit-ulit baka sakaling maintindihan mo yon, Kayon tatanungin muli kita kung tikong ano, ha? Ano nang itatanong mo muli sa akin, ha? Seryosong tanong ni Angela kay Edward. Itatanong ko muli sa iyo kung gusto mo bang tangihan ko ang mommy mo sa nais niyang mangyari na yon para sa akin kahit pumayag naman na ako. Gusto mo ba na tangihan ko siya lalo na kung ayaw mo na gawin ko iyon at sa tingin mo ay against yon sa iyo, ha? Gusto mo ba yon, Angela? Think alam mo naman na ang dahilan kung bakit ko tatanggihan yon kung magsabi ka lang na hindi mo gusto yon. Sinabi ko na yon sa iyo, di ba? I want to hear your answer, Angela. Sana ay hindi mo ako bikin, sagot ni Edward sa kanya. Tinanong muli niya ang tanong na tinanong niya kanina. Wala munang sagot si Angela sa kanya. Lang minuto muna ang lumipas bago siya sumagot kay Edward na hihintay lang sa isasagot niya. Hindi. Hindi mo tatanggihan ang nais mangyari ng mommy ko para sa'yo. Pumayag ka naman na, di ba? Ipagpatuloy mo na lang yon, Edward. Wala naman akong magagawa. Ayaw ko naman na tumanggi ka pa, Ipagpatuloy mo na lang yan. Maliwanag ba sa iyo ang sinasabi ko, ha? Malumanay na sagot ni Angela kay Edward. Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin, Angela? Tanong pa ni Edward sa kanya bilang paninigurado nito sa kanya. Angela slowly nods her head and said, Hindi naman ako magsasalita sa harap mo ngayon kung hindi ako sigurado, Ipagpatuloy mo na lang yon, Edward. Ang importante sa akin ngayon ay, he cut her off, ano? Ano nang importante sa iyo ngayon, ha? Tanong nito sa kanya. Muli silang dalawa nagkatitigan sa isa't isa. Angela licked her lips and sighed deeply before she speaks to him. Ang importante sa akin ngayon ay nalaman ko ang tungkol sa bagay na yon na ang mommy ko ang may gusto na mag-resign ka sa trabaho, lalo na at pinangakuan kanya na siya na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Maraming salamat sa pagsabi mo sa akin tungkol sa bagay na yon, dahan na sagot ni Angela kay Edward na pinasalamatan pa niya ito dahil sa pagsabi nito. Tumango naman si Edward pagkasabi niya. Umiti na rin ito sa kanya matapos yon at ganoon rin naman ang ginawa niya. Muling bumuntong hininga si Angela at saka nagsalita muli kay Edward para sabihin na tama na muna ang pag-uusap nila. Malalim na ang gabi at kailangan na nilang tumaas sa kanilang mga kwarto para matulog na. Mabuti pa na tumaas na tayo, Edward. Malalim na ang gabi. Matulog na tayo, sabi ni Angela kay Edward. Tama na ang pag-uusap na iyan. Enough na sa akin ang narinig ko na iyon sa iyo. Edward nodded immediately and said, okay. Inaantok ka na siguro, Angela. Tama ba ako? Hindi pa naman nakakaramdam si Angela ng antok, ngunit ayaw naman na niyang pahabain pa ang pag-uusap nilang dalawa doon sa kusina, kaya naman ay yun na ang sinabi niya kay Edward na mabuti pa na tumaas na sila para matulog dahil malalim na ang gabi. Tumango lang si Angela sa harap ni Edward na hindi naman na nagsalita pa. Sabay na silang dalawa na umakyat sa hagdan pataas sa ikalawang palapag ng bahay. Good night, Angela, sabi ni Edward sa kanya. Umiti muna si Angela bago nagsalita kay Edward. Good night din sa iyo, Edward, sabi ni Angela kay Edward na ginawaran rin siya ng isang matamis na ngiti. Sinilip muna ni Edward si Angela kung nakapasok na nga ito sa loob ng kwarto niya.
Nang masigurado nga niya na nasa loob na ito ng kwarto nito, ay pumasok siya ng tuluyan sa kwarto ni Dina. Natutulog na nga ito nang maabutan niya. Umupo muna siya sa gilid ng kama at inaalala ang pag-uusap nilang dalawa kanina ni Angela na kahit wala namang nakakatuwa ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Ang tanging naalala niya ay ang magandang mukha at matamis na ngiti ni Angela, lalo na ang pagsusungit nito sa kanya kanina. It makes him smile without knowing the reasons, Kelv. Hindi muna humiga si Angela sa kanyang kama. Umupo muna siya sa maliit na upuan na nandoon sa loob ng kwarto niya at inalala ang mga nalaman niya kay Edward, lalo na ang tungkol sa resign nito sa trabaho na ang mommy niya ang may kagustuhan na gawin nito iyon. Hindi siya makapaniwala na gagawin iyon ng mommy niya. Dahil sa nalaman niyang yon ay hindi niya maiwasan na mainis sa mommy niya. Nisabihan siya tungkol sa bagay na iyon ay hindi nito ginawa. Anak siya nito at dapat ay nagsasabi ito sa kanya kahit papaano. Hindi nangangahulugan na may bagong boyfriend siya, ay kailangan na ilihim na nito iyon sa kanya. Napapasapo na lang tuloy siya sa kanyang noo sa inis sa mommy niya dahil sa nalaman niyang yon. Kailangan niyang makausap ang mommy niya tungkol sa bagay na yon. Malapit na mag-alauna ng madaling araw nang makatulog si Angela. Leon ang tanging laman ng isipan niya bago siya nakatulog. Maaga siyang gumising kinabukasan. Gusto na niyang kausapin ang mommy niya tungkol sa sinabi ni Edward sa kanya kagabi, ngunit kasama pa nila si Edward. Gusto niya na makausap ang mommy niya na silang dalawa lang at hindi maririnig yon ni Edward. Umalis naman agad siya sa kanilang bahay na hindi gaanong nakikipag-usap sa mommy niya. Papasok na sa trabaho ang mommy niya, kaya si Edward ang maiiwan doon sa bahay nila dahil wala naman na itong trabaho pa. Ano nang balita sa paglipat ng boyfriend ng mommy mo na si Edward kahapon sa bahay niyo? May party ba na nangyari, ha? Tanong kaagad ni Jenna sa kanya pagkapasok niya sa kanilang opisina. Hindi pa naman working hours kaya pwede pa sila na magdaldalan. Maaga pa naman kasi eh. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Angela at saka nagsalita sa kaibigan niya na hindi na makapaghintay sa isasagot nga niya. Nakatitig ito sa kanyang mga mata ngunit nakakunot ang noo. May napapansin kasi si Jenna sa kanya na para bang may iniisip siya. Wala namang party sa paglipat niya. Walang ganoon. Sino ba naman siya para magkaroon ng party para lang sa paglipat niya? Walang ganoon. Nagluto lang naman ng iilang pagkain ang mommy ko para sa kanya, eh. Wala namang ibang ganap kahapon sa paglipat niya sa bahay namin. Normal lang naman ang nangyari. Kung paano siya pumunta sa amin dati ay yun pa rin naman ang ginawa niya na paglipat sa amin. Dala na niya ang kanyang mga gamit na hindi pa niya nadadala mula sa apartment niya. Dahan-dahan na sagot ni Angela kay Jenna na tumango naman pagkasagot niya. Ah, ganoon ba? Anong oras kahapon pumunta sa bahay niyo si Edward para lumipat? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Hapon na siya dumating sa bahay namin. 1 o'clock in the afternoon na, sagot ni Angela na akanguso. Dapat sana darating siya bago mag-12 noon, ngunit hindi siya nakarating dahil may bangaan sa daan. Naipit siya sa mahabang traffic, dahil sa bangaan na sinasabi niya na dahilan kung bakit nakarating siya sa bahay na 1 o'clock in the afternoon na. Ganoon naman talaga Kahit walang bangaan sa daan na nangyayari ay traffic pa rin talaga, kaya kung may kailangan ka na habulin o ma-meet na oras sa pupuntahan mo ay dapat talaga maaga pa ay umalis ka na para hindi ka maipit sa traffic na. Yan na hindi na siguro mawawala dito sa syudad. Mabuti pa siguro sa probinsya ay wala masyadong traffic kagaya dito sa atin, ani Jenna sa kanya. Zero o nga, sang-ayon na sagot ni Angela sa kaibigan niya. Sa bahay niya na talaga titira si Edward. Araw-araw na kayong magkikita. Araw-gabi pa nga Anyway, wala ba siyang trabaho kahapon? He's working as call center agent, right? Night shift sila, di ba? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Wala. Wala siyang trabaho kahapon. Alam ko naman iyon na panggabi ang trabaho nilang iyon pero ano? Angela let out a deep sigh and slowly opened her mouth to speak to her friend again. Wala na siyang trabaho. Nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Siya ang naiwan doon ngayon sa bahay namin dahil pumasok na rin sa trabaho ang mommy ko. Walang emosyon na anunsyo ni Angela kay Jenna na nanlaki ang mga mata. Ano? Ano nang sinabi mo?
Nag-resign na siya sa trabaho, kaya wala siyang trabaho at siya ang naiwan ngayon sa bahay niyo. Ibig sabihin siya ang taong bahay ngayon sa inyo. Tama ba? Usisa pa ni Jenna kay Angela. She quickly nods her head and said, "Seroo. Tama ka talaga, Jenna. Siya ang taong bahay ngayon dahil wala na siyang trabaho. Nag-resign na siya sa kanyang trabaho." Bakit siya nag-resign sa kanyang trabaho? Sinabi ba niya sa iyo ang dahilan, ha? Tanong pa nga ni Jenna sa kanya. He told me the reason last night. Dahil sa mommy ko ay nag-resign siya sa kanyang trabaho. Ha? Paano naman na dahil sa mommy mo ay nag-resign siya sa kanyang trabaho? Ano nang ginawa ng mommy mo? Sinabihan ba niya si Edward na mag-resign sa kanyang trabaho? Ganoon ba, Angela? Sunod-sunod na tanong ni Jenna sa kanya. You're exactly right. Sinabihan siya ni mommy na mag-resign na sa kanyang trabaho. Ang mommy ko na lang raw ang bahala sa lahat ng pangangailangan niya. She'll provide everything for him. Noong una raw ay ayaw naman niya, ngunit dahil sa pamimilit at pangumbinsi ng mommy ko, ay napapayag na lang siya. Ayaw rin daw niya na magalit ang mommy ko, kaya pumayag na lang siya. At saka nagustuhan na rin naman na niya yon na pinapangako sa kanya ng mommy ko. Alam mo, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi mainis sa mommy ko dahil sa ginawa niyang iyon sa totoo lang. Nainis ako sa kanya sa ginagawa niyang iyon na hindi ko alam. Akala ni Edward ay may alam na ako sa bagay na iyon, ngunit wala pa pala dahil hindi naman sa akin sinasabi ni mommy. Kailangan ko siyang makausap tungkol sa bagay na iyon. Marami akong gustong marinig tungkol sa kanya. Sa totoo lang hindi ko nagustuhan ang ginawa niyang yon na pagpapatigil kay Edward sa pagtatrabaho nito. Kahit sabihin na nga natin na hindi naman kagustuhan yon ni Edward, ay hindi pa tama na pahintuin niya ito sa pagtatrabaho. Hindi porke boyfriend niya ito ay pahihintuin na niya ito sa pagtatrabaho at siya na ang bubuhay dito. Bata pa at malakas si Edward. He can work, right? Naintindihan ko naman si Edward sa sinasabi niya sa akin, pero hindi ko lang talaga gusto ang ginawang iyon ng mommy ko. Ako nga na anak niya na laman at dugo niya ay nagtatrabaho pa, tapos ang lalaking iyon na boyfriend lang naman niya ay patitigilin na niya sa pagtatrabaho dahil lang sa mahal niya ito. Nakakainis lang at nakakainit ng ulo. Hindi ko naman pwedeng sisihin si Edward o pagalitan, diktahan na bawiin niya ang pagpayag niyang iyon sa mommy ko dahil hindi naman siya ang may gusto. Ang mommy ko ang may gusto ng bagay na iyon na sa tingin ko ay may mali. Mahabang paliwanag ni Angela kay Jenna. Kailangan ko talaga makausap ang mommy ko tungkol sa bagay na iyon, Jenna. Tatanungin kita, kung ikaw ba ang nasa posisyon ko, ay hindi ka ba makakaramdam ng inis o ano pa sa naging desisyon ng magulang mo para lang sa minamahal niya? Pwede naman na patigilin niya ito sa ibang bagay, ngunit kung ang pagtatrabaho ang patigilin niya ay sa tingin ko ay hindi tama. Hindi naman kami mayaman na mayaman kaya nga nagtatrabaho kami. Siya ito na may edad na nagtatrabo pa, tapos nangangakong ibibigay lahat ng pangangailangan para lang sa lalaking minamahal niya na mas bata pa sa kanya na pwede pang magtrabaho. Ano na lang ang gagawin ni Edward sa bahay namin araw-araw? Maging taong bahay at magpalaki ng kanyang pagkalalaki. Sorry sa words ko pero iyon ang katotohanan. Alam mo yan, Jenna.